ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga pribilehiyo na meron ang ilan sa atin ay ang pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Pero ang masaklap na katotohanan, marami sa atin ngayon ang dumaranas ng isang pamilyang kailanman ay di na mabubuo pa. Katulad na lamang ng naging buhay ng ating kabarangay na si Lizelle. Mula sa malaking pamilya ay unti-unting nalagas sa buhay nito ang mga kamag-anak niya. Ano bang nangyari sa pamilya ni Lizelle? Ito ang sabay-sabay nating tunghayan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po. Ako po si Lizelle, 36 years old at isa po ako sa mga Filipino fan ninyo dito sa Australia. Lagi kong napapakinggan ang inyong programa online at hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa mga letter sender ninyo dahil nakaka-relate ako sa mga kwento nila. Minsan na rin po akong niloko. Naranasan ko na ring maiwan at pagtaksilan at alam na alam ko kung gaano kasakit mapagdaanan ang mga bagay na yon. Kaya ako po naisipang magpadala ng sulat sa inyo ay para naman i-share ang sarili kong kwento sa inyong mga listeners. Lumaki ako sa isang malaking pamilya. 10 kaming magkakamag-anak na nakatira sa isang bahay noon. Ang family house namin nasa sabay binuo ng aking lolo't lola ang siya nang kumumpleto sa pagkabata ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kasama ang mga magulang ko ay hindi napabayaan ang kabataan naming magkakapatid dahil nagsilbi na ring magulang namin ang 2 pang kapatid ni Mama na sina Tito Ben at Tita Mabel. Maliban sa kanila ay kasama rin naming lumaki ang pinsa namin na uniko iho ni Tito Ben. Isa sa mga hindi ko malilimutang alaala noong bata pa lamang ako ay tuwing nagde-decorate kami sa bahay tuwing Kapaskuhan. Abala noon sina Papa at Tito sa pagkabit ng Christmas lights samantalang sina Mama at Tita Mabel naman ang bumubuo ng Christmas tree. Kami mga batang taga-disenyo ng Christmas tree at sina Lolo at Lola naman ang laging naghahanda ng mga kani-kanilang merienda tulad ng biko, puto at kasava na sabay-sabay naming kinakain pagsapit ng hapon. Pero ang lahat ng ala-alang yon ay natuldukan nang nagkaroon ng trahedya sa pamilya namin. Parehong nasa trabaho noon sina Mama at Papa pati na rin sina Tito at Tita. Kami namang magpipinsan ay nasa eskwelahan. Noong nagkaroon ng sunog sa amin at kasamang natupok ang family house namin, Papa Dudut. Sa kasamaang palad, parehong hindi nakaligtas ang lolo at lola namin sa sunog. Matapos silang makulong sa ikalawang palapag ng aming bahay. Tita, gusto niyo po bang ako na munang magbantay dito para makapagpahinga kayo? Hindi, okay lang. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Panghapon po yung klase ko bukas, kaya pwedeng ako munang tumao rito para may kasama sina lolo't lola. Samahan mo na lang ako kung gusto mo. 2 araw na lang bago ang libing nila nanay at tatay. Ayokong iwan sila. Gusto ko nandito ako sa tabi nila hanggang sa huli. Sige po, samahan ko na lang kayo. Gusto niyo po ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Salamat pero mas lalo akong inaantok kapag nagkakape ako.
Ganun po ba? Hindi talaga kayo mahilig sa kape, no? Hindi tulad ni Lola na 3 beses yata sa isang araw kung uminom ng kape. Niliteral yung 3-in-1, naging 3 times a day. Kape na ang tubig nun eh. Ay, alam mo ba, ang kwento sa akin nila Mang Doming, nasa labas daw sina nanay at tatay nung nangyari yung sunog. Talaga po? Oo. Pauwi pa lang daw siya galing palengke nung nagsimula yung sunog. Si tatay naman na kina Mang Doming nakikipagkwentuhan. Nung nalaman ni nanay na may sunog, dumiretso kagad siya sa bahay para sabihan nga itong si tatay. Tapos nung nalaman naman ni tatay sa kapitbahay na pinaghahanap siya ni nanay sa loob ng bahay, pinuntahan naman siya ni tatay. Mabilis na kumalat yung apoy eh. Pareho silang natrap sa loob. Ayun, nakita na lang sila ng mga bumbero sa may CR sa 2nd floor, magkayakap. Hanggang ngayon hindi ko pa talaga matanggap na wala na sina lolo at lola. Nung nakaraan lang, masaya pa kaming nagkukwentuhan tungkol sa teleseryeng pinapanood namin. Ngayon, hindi niya na mapapanood yung palabas na yun. Ano po ba kasing nangyari? Ano daw yung dahilan ba't nagkasunog? Electric pan daw na nag-short circuit. Yun ang sabi ng mga nag-imbestiga. Naiwan daw na bukas yung maliit na stand fan dun sa kwarto ng kapitbahay natin. Natabig siguro nung alaga niyang pusa yung patungan ng electric pan, tapos hindi na malaya nung may-ari na tumumba yun sa may kama niya. Lumabas siya para kumain, tapos pagbalik niya, malaki na yung sunog. Paano na tayo niyan, tita? Saan tayo ngayon titira? Wala man lang tayong naisalbang gamit. Nagkausap na kami ng papa mo. May kakilala daw siya sa Tondo na pwede nating lipatan. Maglo-loan na lang ako sa bangko para may pambayad tayo sa upa. Totoo po ba na hindi nasasama sa atin sina tito pagkatapos ng libing? Yun ang sabi niya. May nahanap na raw silang lilipatan ng anak niya eh. Ang hirap ng ganito. Totoo talaga yung sinabi nila na mas maganda na lang na manakawan kaysa masunugan. At least kapag ninakawan tayo, may matitira pa sa atin. Pero itong nangyaring sunog, ni isang damit wala man lang natira para sa atin. Ang balita ko, pupunta dito yung mga taga-munisipyo para magbigay ng ayuda. Kaninang umaga may nagpunta rin dito para mamigay ng donasyong damit. Naabutan mo ba yun? Opo, itong suot kong damit ngayon galing po sa donasyon. Ang chismis nga rin daw po, may ibibigay na tulong si Mayor para sa mga namatayan. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Talaga? Ay, sana nga may ibigay sila. Malaking tulong yun bilang panimula kung sakasakali. Mamimiss ko tong lugar na to kapag lumipat na tayo. Ay naku, ako rin. Dito na ako lumaki eh. Pero ganun talaga ang buhay. Kahit gaano kasaklap ang mga pangyayari, patuloy pa rin umiikot ang mundo. At kailangan nating sumabay doon. Papadudot na wala na nga kami ng tirahan, na wala pa sa amin ang pinakamamahal naming lolo't lola. Sa isang open court ibinurol ng ilang araw ang mga labi nila lolo't lola. Doon ay nakasama namin ang mga katulad naming nasunugan din. Ilang linggo kaming nanirahan sa court na yon bago nakahanap sina mama at papa ng malilipatan. Dahil maliit lang ang paupahang nahanap ni papa ay kinailangang bumukod nila Tito Ben at ng anak nito. Lumipat sila sa Santa Mesa kung saan ay isang kaibigan naman ang nag-alok sa kanila ng matitirhan, samantalang sa Tondo naman lumipat ang pamilya namin kasama si Tita Mabel. Mula sa 10 ay naging 6 na lamang ang dating nakasanayan kong malaking pamilya. Ang lahat ng pinaghirapan namin sa mga nagdaang taon ay bigla na lamang nawala. Para bang nag-back to zero kami at kinailangan naming magsimula ulit. Mahirap ang pagbangon na ginawa namin. Napilitang mag-abroad si mama dahil hindi na nila kayang pagsabayin ang pag-aaral namin ng kapatid ko sa kolehiyo. Nag-volunteer ako na tumigil muna sa pag-aaral para maghanap sana ng trabaho, pero hindi pumayag ang mga magulang ko dahil graduating na ako noon. Iba yung lungkot ang naramdaman ko nung umalis ng Pinas si mama. Liliman na lamang kami noon sa maliit na inuupahan naming bahay.
Ang lahat ay naging busy noon sa kanya-kanya naming buhay sa pundong hindi na kami nakakapag-bonding pa. Dumaan ang mga taon at hindi na katulad ng dati ang Kapaskuhan namin na sobrang saya. Ang lahat ay nagbago na, Papa Dudut. Pero maliban sa akin ay mas nalungkot ang papa ko sa pag-alis ni Mama sa puntong naghanap siya ng iba. Ako mismo ang nakahuli sa ginawa niyang pagtataksil dahil aksidente kong naaktuhan ang pakikiapid na ginawa ni Papa sa mismong kapitbahay namin. Ang Tita Mabel ko ang una kong pinagsabihan sa mga nalaman ko. Lisel, alam mo ba kung nasaan ang tatay mo? Magpapatulong sana akong ikabit yung binili kong bumbilya sa kwarto. Napundi na kasi yung ilaw ko dun eh. Nasa labas po yata. Di ko alam. Di ko napansin. Ako na lang po magkakabit. Huwag niyo nang asahan si Papa. Ay sige. Total mas matangkad ka naman kaysa sa akin. Teka, nasan nga ba yung tatay mong yun? Kaninang umaga ko pa siya hinahanap pa. Malay ko po. Lagi naman siyang wala sa bahay eh. Hindi na kayo nasanay. Ay, yung lalaking yun talaga, oo. Simula nung nag-abroad ang mama mo, wala nang ibang inatupag kundi ang maglakwat siya. Check niyo po sa kapitbahay. Paniguradong nandun na naman yun. At ano naman ang ginagawa niya doon? Ewan ko po. Nangangabit siguro. Ha? Ano yun? Wala po. Amin na po yung bumbilya para maikabit ko na po yung ilaw nyo. Hindi, linawin mo yung sinasabi mo. Yung nabanggit mo, nangangabit? Anong ibig mong sabihin na nangangabit? Kung ano po yung ibig sabihin ng nangangabit, yun po mismo ang gusto kong sabihin. Sinasabi mo ba sa akin na may kabit ang tatay mo? Kabit, kerida, kalaguyo, mistress, number 2, o kung ano pang ibang tawag sa kanila. Opo, tita. Nahuli ko po si Papa na may kabit. Lisel, sigurado ka ba dito? Malaking paratang yung mga pinagsasasabi mo. Bakit ko po sisiraan ang sarili kong tatay? Sinong anak naman ang gagawa nun? Okay, sige, ganito. Ikwento mo sa akin kung ano yung nalalaman mo. Lahat ng detalye ha. Bakit mo naman nasabing may kabit ang tatay mo? Nakita ko po siya sa ibang lugar na may kasamang babae. Yung kapitbahay natin, si Marisa. Magkasama sila sa labas. Nagde-date. Marisa? Yung asawa ng construction worker na nagtatrabaho sa Bulacan ngayon? Opo, siya nga. Paano mo naman nasabing nagde-date sila? Baka naman aksidente lang sila nagkita sa isang lugar, ganun. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano sila maglampungan habang kumakain. Nakaakbay pa nga si Papa sa babae habang nagnanakaw ng halik sa pisngi niya eh. Kung hindi date ang tawag doon, hindi ko na po alam. Diyos me, paano nagagawa to ng tatay ninyo? Nagpapakahirap ang kapatid ko sa ibang bansa. Tapos itong magaling ninyong ama, nilulustay lang ang pinapadalang pera ng nanay ninyo sa ibang babae. Alam ba ito ng mama ninyo? Hindi pa po niya alam. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa kanya yung totoo eh. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Kakausapin ko mamaya ang papa mo at baka maayos pa natin ito. Karapatan po ni Mama na malaman ng totoo. Kahit patigilan niya yung ginagawa niya, nagloko pa rin si Papa. At dapat malaman ni Mama ang ginawa niya. Oo, alam ko. Ayoko lang na magpadalos-dalos tayo sa mga desisyon natin. Ang sama nila. Bakit nila nagagawang magtaksil pareho na silang may asawa? Simula nang nakita ko yung pinagagawa ni Papa, nagbago na yung tingin ko sa kanya. Hindi na siya yung taong hinahangaan ko. Hindi ko lang ma-imagine na kayang lokohin ni Papa si Mama. Sobrang nakaka-disappoint. Ako rin naman, hindi rin ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na magagawa yun ng Papa ninyo. Mamaya pag uwi niya, mag-uusap kami. Aalamin ko kung ano yung totoo. Huwag mo nang problemahin ito, ha? Huwag niyo na lang po munang sabihin sa mga kapatid ko yung nalaman niyo. O sige, huwag ka na mag-alala. Hanggat maaari, huwag na natin itong palakihin pa. Salamat po. O halika na, tulungan mo na ako ikabit yung bumbilya sa kwarto ko. Sige po. Kukunin ko lang yung hagdan sa labas. Noong si Tita Mabel na mismo ang nakasaksi sa kalokohang ginagawa ni Papa ay siya na ang sumugod sa bahay ng kabit nito. Parang eksena sa teleseryeng nangyari noong araw na yon. Kinaladkad ni Tita Mabel ang kabit ni Papa sa kalsada para ipagsigawan sa buong barangay namin ang kataksilang ginawa nila ng bayaw niya. Nagalit din ang asawa ng kinalantari ni Papa. Muntik na nga niyang mataga si Papa dahil sa galit.
Kinabukasan ay nagising na lamang kami na wala na si Papa sa bahay. Kasama ang lahat ng gamit nito ay tumakas sila ng babae niya at nagpakalayo-layo. Noong nalaman ni Mama ang nangyari ay parang wala lang sa kanya ang kalokohang ginawa ni Papa. Inaasahan na raw niya yon dahil matagal nang hindi magandang relasyon nilang dalawa. Sa katunayan, isa yon sa mga rason ni Mama kung bakit siya nag-ibang bansa. Gusto niyang takasan si Papa dahil pagod na raw siya sa pambababae nito. Kaya naman pala hindi na bago para kay Mama ang balitang sumama si Papa sa kabit niya dahil matagal na niya itong ginagawa nang hindi namin namamalayan. Papadudot muling nalagasan ang pamilya namin. Ganoon pa man ay nagpatuloy ang pagiging OFW ni Mama para masuportahan ang pag-aaral naming magkakapatid. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman kaming lahat. Mabilis din kaming nakahanap ng trabaho. Nakalipat kami sa mas magandang tirahan sa Valenzuela kung saan ay nakabase ang kapatid kong pulis. Doon ay sinubukan naming ibalik ang dating sigla ng pamilya namin. Pero tila ba naging mailap sa amin ang katahimikang pinapangarap ko para sa aking pamilya. Dahil matapos mawala si Papa ay bigla namang hindi na nagparamdam pa sa amin si Mama. Papadudot na lang namin na may iba na rin palang kinakasama si Mama sa ibang bansa. Kaya hindi na ito masyado nagpaparamdam sa amin noon. Ayon sa kanya ay bata pa naman daw siya at may karapatan pa siyang maging masaya. Isa pa ay nagampanan na raw niya ang trabaho niya bilang isang ina sa amin. Napagtapos niya kami gamit ang dugot pawis niya, kaya sapat na raw yon. Isa pa ay alam niyang kayang-kaya na namin ang mga sarili namin dahil meron na raw kaming kanya-kanyang buhay. Galit na galit noon si Tita Mabel sa ginawang yon ni Mama pero wala na kaming magagawa pa. Dahil ng mga panahon na yon ay hindi na namin alam kung nasaan siya. Baka nga nasa Pilipinas na siya noon kasama ang bago niyang pamilya. Nakakalungkot na ganon ang sinapit ng pamilya na pinakamamahal ko. Aapat na nga lang kami noon ay bumukod pa ang pangalawa kong kapatid matapos itong makipag-live-in sa kanyang nobya. Tanging ako, ang bunso kong kapatid at si Tita Mabel na lamang ang kasama ko noon sa bahay. Naisip ko na kung ayaw na akong samahan ng mga tinuturing kong pamilya, ako na mismo ang maghahanap at bubuo ng sarili kong pamilya. Papadudot binuksan ko ang puso ko para sa mga taong willing akong mahalin. Sinubukan ko makipag-date at bago ko nahanap ang tunay na pag-ibig, ay sari-saring sakit muna ang pinagdaanan ko. Hoy, matutunaw na yung longganisa sa katititig mo dyan. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Wala po to. Wala lang talaga akong ganang kumain ngayon. Pwede po bang mauna na ako? Doon na lang muna ako sa kwarto. Sandali, dito ka muna. Walang aalis hanggat hindi nagkukwento sa akin. Ramdam ko may problema ka ngayon. Seryoso tita, hindi po big deal tong problema ko ngayon. So meron ngang problema. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na, makikinig ako. Ayaw niya na po sa akin eh. Sinong may ayaw sa'yo? Yung boyfriend mo? Siya nga po. Gusto na po niyang makipaghiwalay. Oy, bakit daw? Wala. Hindi niya na ako gusto. May iba na siyang mahal. May babae nang handang sumalo sa kanya kaya gusto niya nang makipag-break sa akin. Eh di hayaan mo. Hindi siya kawalan ano? Kailanman hindi magiging kawalan ng isang taong ayaw na sa'yo. Pero mahal ko po siya eh. Wala na tayong magagawa dyan, Lisel. Kung siya na mismo yung umayaw, masakit tanggapin pero kailangan. Ano po ba kasing mali sa akin? Bakit lagi na lang akong iniiwan ng mga taong minamahal ko? Walang mali sa'yo. Hindi lang talaga siguro kayo ang para sa isa't isa. Mabuti na yun, 'di ba? Na sinabi niya kagad sa'yo kesa naman pinagsabay niya kayo, mas masakit yun. Ang malas ko talaga sa pag-ibig. Hoy, hindi ka malas ha. Napunta ka lang talaga sa mga maling tao. Kayo po ba? Paano niyo masasabing mali yung taong minamahal niyo? Yan ang tricky pagdating sa pakikipag-date.
Hindi natin alam kung tama ba o mali yung taong minamahal natin. Kaya nga natin tinawag na sugal ang pag-ibig dahil dun eh. Kasi hindi naman natin alam kung ano magiging ending sa mga makakarelasyon natin. Yun ang rason kung bakit iwas na iwas din ako sa pag-ibig na yan. Ilang beses na akong natalo eh. Kaya nga hindi na ako ulit sumugal. Oo nga po. Hanggang ngayon wala pa kayong asawa. Bakit po? Choice niyo po ba na hindi mag-asawa? Ganun na nga. Mas pinili kong wag nang mag-asawa. Bakit naman po? Niloko rin po ba kayo? Hindi lang niloko. Ginawa pa akong sponsor nung ex ko. Sponsor? Paanong sponsor? Nung bata-bata pa kasi ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at isa sa mga pangarap niya makapagtapos. Ako naman itong bobita na binulag ng pag-ibig, pinag-aral ko siya. Tapos, ano pong nangyari? Ayun, napagtapos ko naman siya gamit ang sarili kong pawis. Pero nung nakagraduate na siya, nakipaghiwalay siya kagad sa akin. Bakit po? Anong rason niya? Nung nag-aaral pa lang siya, nagkaroon siya ng sikretong relasyon dun sa instructor niya. Habang nagpapakahirap ako sa pag-iipon ng tuition fee niya, hindi ko alam na 2 na pala kaming girlfriend niya. Nangako daw sila sa isa't isa na kapag nakagraduate yung ex ko, gagawin na nilang legal yung relasyon nila. Yun, sa mismong graduation niya, naghiwalay kami. Grabe, ang kapal ng muka. Ay naku, talagang makapal. Kung pwede nga lang sanang magwala ako nun, nagwala na ako ng sobra sa galit ko. Pero mas pinili kong magpakatao eh. Ayokong ipahiya yung sarili ko kaya umalis na lang ako nang may ipot sa ulo. Wala po kayong ginawa pagkatapos nun? Ano pa bang pwedeng gawin ko sa sitwasyon na yun? Tinanggap ko na lang yung nangyari. Hindi ko naman pwedeng bawiin yung mga nagastos ko sa kanya eh. Kesa maghabol o damdamin yung nangyari, pinilit ko na lang nakalimutan lahat. Simula nun, nahirapan na ako magtiwala sa mga lalaki. Habang tumatanda ako, mas napatunayan ko lang na tama yung naging desisyon ko na wag nang mag-asawa. Tingnan mo yung ginawa ng tatay mo ngayon, nagloko din siya. Tapos ikaw ngayon, kung ano yung mga pinagdaanan ko noon, yun pa rin ang nangyayari ngayon. Wala nang nagbago. Ang hirap talaga kapag sinaktan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Mahirap talaga, kaya ang advice ko sa'yo, once na sinaktan ka, huwag mo na silang pag-aksayahan ng oras. Sige, yan na nga po ang gagawin ko. Salamat sa payo nyo, tita. Walang anuman. Kakainin mo na ba yung longganisa mo o ako nang papapak niyan? Kakainin ko na po. Ang bango natakam ako bigla. Siya, sige. Kumain ka na dyan. Huwag mo nang isipin yung lalaking yon. Noong ko lang nalaman ang dahilan kung bakit tumanda na lamang na dalaga si Tita Mabel. Naubos na pala ang tiwala niya sa mga lalaki. Kaya mas pinili na lamang niyang mapag-isa. Ang kwento pa sa akin ni Tita ay sinubukan daw naman niyang makipag-date noon matapos ang hiwalayan nila ng kanyang ex, pero sobrang lala na talaga ng trust issues niya noon sa puntong nagiging toxic na siya at wala nang lalaking nagtatagal sa kanya. Lagi tuloy siyang iniiwan. O kaya naman ay pinagpapalit kaya tumigil na lamang si Tita Mabel sa pag-i-entertain ng mga lalaki sa buhay niya. Napagod na lang daw siya kaya hindi na siya naghanap pa hanggang sa tumanda na nga siya. Noon din ay tinanggap na lamang niya ang kapalaran niya na forever na siyang mag-isa. Mabuti na lamang at nandun kami ng mga pamangkin niya na kasakasama niya. Kapalit nito ay siya na po ang tumayong magulang namin na magkakapatid simula nung nawalan kami ng magulang. Papadudot, maraming advice ang ibinigay sa akin ni Tita Mabel para mahanap ang lalaking nararapat sa akin. Tinuruan niya ako kung paanong huwag ibigay ang 100% ko sa pagmamahal dahil kapag iniwan daw ako ng lalaking iniibig ko ay wala na raw matitira para sa akin. Ang sabi niya ay mas mahalaga umano na mahalin ko muna ang sarili ko bago ako magmahal ng ibang tao para sa ganon ay malaman ko kung anong klaseng pagmamahal ang deserve ko. Sinunod ko po ang mga payo niya sa akin. Ilang beses man akong naging sawi sa pag-ibig ay sinikap kong bumangon at magpatuloy sa buhay. Hanggang sa dumating na nga po ang hinahanap kong totoong pag-ibig noong pumasok sa buhay ko ang katrabaho kong
si Darren. Lizzie, di ka pa kakain? Lazy ka dyan. Lizelle ang pangalan ko, hindi Lizzie. Mas cute yung Lizzie eh. Yun kasi pangalan ng aso ko nung bata pa ako. Kaya mas gusto kong tawagin kitang Lizzie. Ginawa ba naman akong aso? Siraulo ka talaga. At least parehong cute, di ba? Ano na naman bang ginagawa mo rito? Mamaya pagalitan ka na naman. Alam mo namang bawal kayo rito sa office. Mga admin lang ang pwede dito. Wala namang tao eh, tsaka lunch break na. Mas gusto ko rito kumain kasi malamig, may aircon. Di ka pa ba kakain? Mamaya na, may tinatapos pa ako. Ano ba yan? Yung sales last month. Kailangan ko nang ipasa to sa accountant natin. Bayaran na naman kasi ng tax. Ah, okay. Antayin na lang kitang matapos dyan para sabay tayong kumain. Wag na, kumain ka na. Di ako magla-lunch. Akala ko ba mamaya ka kakain? Ngayon di ka na magla-lunch. Ano ba talaga? Di ko alam eh. Bahala na. Bakit naman? Diet ka? Ang payat-payat mo na nga, nagda-diet ka pa. Baliw, hindi. May biskwit naman ako rito, yun na lang ang kakainin ko mamaya. Alam mo, itigil mo na muna kasi yan. Pwede namang ituloy yan pagkatapos ng lunch break eh. Hindi maganda yung nagpapalipas ka ng gutom. Akala mo naman ikaw magmamana ng kumpanyang to. Hindi naman kasi ikaw ang mapapagalitan kapag hindi ko to natapos eh. Mas importante pa rin na kumain ka ng tama sa oras. Kaya nga tayo nagkaroon ng lunch break eh, para may pahinga tayong mga empleyado. Nangangayayat ka na nga oh, di ka na naawa sa sarili mo. Ang lala mo naman magsalita, nangangayaya talaga yung pinili mong term. Hindi ba pwedeng sumeksi na lang para masarap pakinggan? Di ka naman sexy, ikaw lang yung payat na may taba sa tiyan. Ikaw papansin ka talaga eh, no? Kahit kailan ang lakas mo talagang manira ng mood. Ah, aray! Sakit na. Bakit ka naman namamato ng lapis? Kapag tinamaan yung mata ko, hindi ko na makikita ang ganda mo, bahala ka. Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga. Doon ka sa labas kumain, wag dito. Ito naman, galit na galit agad. Alam mo namang nagbibiro lang ako. Siyempre sexy ka. Kaya nga ako nagka-crush sa'yo eh. Tigilan mo ako, Darren ha. Busy ako. Huwag mo akong abalahin dito. Dalian mo nang tapusin yan. Gutom na ako. Sino ba kasing nagsabing antayin mo ko? Kumain ka na dyan. Ayoko. Alangan namang kumain ako dito mag-isa habang kumakalamsik mura mo dyan. Hindi naman ako gutom. Kumain ka na. Sabayin mo na ako. Kumain ka na. Malapit nang matapos yung lunch break ko, bahala ka dyan. Di kasalanan mo kung di ako makakain. Ako pa talaga sinisi. Kumain ka na kasi dyan. Huwag mo na akong alalahanin dito. Di ako kakain hanggat hindi ka kumakain. Alo, parang bata. Sige na nga, sasaluhan na kita. Ayan, dapat ganyan. Sandali, hahanapin ko yung biskwit ko. Alam ko may tinapay pa ako dito eh. Wag na, hatian na lang kita rito sa baon ko. Marami naman to eh. Ayoko, nakakahiya. Bibili na lang ako sa karinderya dun sa labas. Sabing wag na eh, madami to oh. Tingnan mo. Hala, oo nga. Ang dami naman yan. Ganito ba talaga karaming kinakain mo araw-araw? Pang-5 tao na to ah. Dinamihan ko talaga ngayon baon ko. Kasi matagal ko nang napapansin na lagi ka na lang nagpapaiwan dito sa office kapag lunch break. Naisip ko na kung masyado kang busy, hatian na lang kita sa dala ko para kahit papaano makakain ka pa rin. Grabe. Sobra-sobra naman yung concern mo sa akin. Napansin mo pa talaga yun? Oo. Ikaw lang yung tanging tao dito na mabait sa akin eh. Kaya mabait din ako sa'yo. Mabait ka dyan. Lagi mo nga akong inaasar. Paano naging mabait yon? Ganun ako makipag-banding eh. Tsaka gustong gusto mo naman na inaasar kita. Well, minsan nakakawala naman talaga ng stress tuwing nagpupunta ka rito sa office. Kahit papaano nare-refresh yung araw ko. Lalo na kapag masyado nang mabigat yung trabahong ginagawa ko. Talaga? So may silbi rin pala ang pangungulit ko sa'yo. Oo, kahit minsan nababatukan kita't nababato dahil sa kakulitan mo. Nakakatuwa naman na kahit paano naging maganda ang epekto sa'yo. Hayaan mo, sa mga susunod na araw, mas kukulitin pa kita. Hoy! Siraulo ka talaga! Sa opisina ng isang factory ng mga cardboard ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Baguhan lang noon si Darren bilang isang factory worker
nung una ko siyang nakilala. Katulad ko ay sa Valenzuela rin siya nakatira. Kolokoy si Darren at isa ko sa lagi niyang inaasar noon. Kahit bawal ay tambay siya sa opisina namin para lamang magpa-aircon. Lagi nga siyang napapagalitan noon pero siya pa rin ay punta ng punta sa office namin para kulitin ako. Mula sa 5 magkakapatid si Darren, siyang middle child at ang katangi-tanging anak na walang masyadong ambag sa kanilang pamilya. Ganon pa man ay hindi napangihinaan ng loob si Darren kahit na siya lang ang hindi profesional sa kanilang pamilya. Madali akong napaibig ni Darren dahil sa pagiging masiyahin niyang tao. Siya na rin kasi ang tanging pinagkukunan ko ng lakas tuwing nakakaramdam ako ng kalungkutan. Daig pa niya ang sarili kong pamilya na laging handang sumuporta sa akin sa bawat desisyon ko sa buhay. Noong sinagot ko siya ay naging low-key lang ang relasyon namin. Naisip ko na gawing pribado na lamang ang buhay ko ng panahon na yon dahil napansin ko na tuwing pinapangalandakan ko sa buong mundo, ang mga nakakarelasyon ko ay lagi itong minamalas at hindi nagtatagal. Sa pagkakataong yon, sa ilang tao ko lang ipinakilala si Darren. At una ko siyang ipinakilala sa taong pinagkakatiwalaan ko. Walang iba kundi si Tita Mabel. Papadudot simula nung naging kami ni Darren ay itinuring ko na siyang parte ng aking pamilya. Siya ang pumuno ng mga kakulangan ng mga kamag-anak ko na iniwan ako katulad na lamang ng pagkalinga mula sa mga magulang. Pag-aalaga na dati ginagawa ng namayapa kong lolo't lola. Siya rin ang nagbo-boost ng confidence ko na dating gawain ng mga kapatid ko. Unti-unti ay nakahanap ako ng sarili kong tahanan at si Darren yon. Sa pagkakataong yon ay sinigurado kong wala nang makasisira pa sa pamilyang binuo ko. Nung ipinakilala ko si Darren sa kapatid ko at kay tita ay malugod naman siyang tinanggap ng mga ito. Sa pagdating niya sa buhay namin ay tila ba muling nagkaroon ng kulay ang munting tahanan namin. Nagkaroon ng tropa ang bunso kong kapatid at nagkaroon naman ng bagong katsikahan ng tita ko sa pamamagitan ni Darren. Naging feel at home siya sa bahay sa puntong halos doon na nga siya tumira noon. Sa mga sumunod na taon, tuwing may mga importanteng kaganapan sa buhay namin ay laging nandun si Darren. Kasama namin siya noong first time kong magdiwang ng Pasko. Naiilan lang kami. Ganun pa man ay hindi lungkot ang naramdaman ko dahil kokonti lang kami kundi iba yung saya ang yumakap sa puso ko ng time na yon. Dahil kasama kong mag-celebrate ng Pasko at bagong taon ang taong minamahal ko. Papadudot patuloy na lumaki ang pamilya namin lalo na nung nagkaroon na rin ng girlfriend ng bunso kong kapatid. Maliban sa kanya ay pumapag-ibig na rin si Tita Mabel dahil for the first time sa buong buhay ko, nakita ko siyang nakipag-date muli matapos ang napakahabang panahon. Lisel! Lisel! Po, tita? Tulungan mo nga ako rito, pakisiper naman itong likod ng damit ko. Hindi ko abot eh. Sige po. Saan po ang punta nyo? Ba't kayo nakabihis? Kakain ako sa labas. Nang mag-isa? Ay hindi, may kasama ako. Paparating na yun maya-maya lang. Sino naman? Huwag niyong sabihing makikipag-date kayo. Lalaki ba yung kasama niyo? Oo, lalaki pero kaibigan ko lang yon. Kaibigan lang ba talaga? Oo nga. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Hindi pang kaibigan lang yung mga ngiti nyo. Kinikilig kayo eh. Okay, sige. Nanliligaw siya. Pero hindi ko pa siya sinasagot ha. Oh my gosh, talaga? May nanliligaw sa inyo ngayon, tita? Sino? Kilala ko ba? Edison ang pangalan niya. Hindi mo siya kilala. Paano naman kayo nagkakilala? Sa kayo nagkita? Matagal ka na ba niyang nililigawan?
Sandali. Ang dami mo namang tanong. Isa-isa lang. Nagkakilala kami sa pinagtatrabahuhan ko. Naging customer namin siya isang beses hanggang sa naging suki na namin. Tapos, paano siya nanligaw? Dali tita, sabihin mo na sa akin. Kinikilig ako. Ay, nakakalokang bata ito. Sa aming matatanda ka pa talaga kinilig, ha? Siyempre, kayo ang nagpapatunay na age is just a number. Wala sa edad yan, kundi sa pusong tumitibok mismo. So ano po, paano siya nag-confess sa'yo? Ay, ang totoo niyan, matagal na siya nagpapapansin sa akin. Hindi ko lang siya binibigyan ng atensyon kasi nga, di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi na ako umaasa magkakaroon ng pag-ibig sa buhay ko. Tapos na ako sa mga bagay na yan eh. Opo, nabanggit niyo nga po sa akin yan noon. Bakit naman nagbagong isip niyo? Makulit siya. Masyadong porsigido. Hindi siya nagpatalo kahit na ilang beses ko na siyang sinabihan na wala akong interes na magkaroon ng karelasyon sa edad kong ito. Yun, tapos, ewan ko ba, alam mo yung nasanay ka na lang sa taong yun? Yun bang hindi mo inaasahan na naging parte na pala siya sa bawat araw mo kahit na hindi mo naman yun hiniling? Basta, nasanay na lang ako sa kanya. Ang hirap i-explain eh. Gets ko po kayo. Ang tawag po sa nangyaring yan, na-fall na kayo sa kanya. Nung una, wala kayong interes, diba? Tapos kalaunan, nung nakilala nyo na siya ng lubusan, naging open na kayo sa kanya. Tapos unti-unti ring tinanggap ng puso nyo yung taong yon. Ganun po talaga sa pag-ibig eh. Tiyagaan lang. At itong Edison na to, mukhang matyaga nga siyang tao. Kasi hindi niya kayo tinigilan hanggang sa napa-oo niya kayo. Ganun na nga siguro ang nangyari. Halos ganyan din yung nangyari sa amin ni Darren eh. Para siyang langaw no na hindi ko mabugaw-bugaw. Tapos ayun, na-develop na lang din yung feelings ko sa kanya katagalan. Pero alam mo, kinakabahan ako sa date na ito, sa totoo lang. Bakit naman po kayo kinakabahan? Kasi matagal na nung huli akong nakipag-date. Ngayon na lang ulit. Hindi ko na alam kung ano yung dapat gawin. Wala naman kayong kailangang ipakitang kakaiba sa date nyo eh. Nagustuhan niya kayo kung ano yung totoong kayo. Kaya yun lang ang ipakita mo sa kanya kapag magkasama na kayo. Ganun lang kasimple. Talaga ba? Opo. Be yourself, ika nga nila. Sige, tatandaan ko yan. Ayan, nag-text na siya. Nasa labas na raw siya. Ay, ayan! Good luck po sa date nyo. Enjoy kayo. Mauna na ako ha. Mag-iingat po kayo, tita. Salamat. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo noong nalaman kong sa wakas ay muling binuksan ni Tita Mabel ang puso niya para sa ibang tao. Deserve niyang makatanggap ng pagmamahal dahil napakabait niyang tao. Siya ang natatanging kamag-anak ko na nanatili sa tabi ko noong tinalikuran ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Siya ang laging nandun tuwing gusto ko nang sumuko. Si Tita Mabel ang laging nagpapalakas ng loob ko noong hindi ko pa nakilala si Darren. Papadudot mas matanda si Edison ng 3 taon kesa kay Tita. 47 lang noon si Tita samantalang 50 naman si Edison. May sarili itong paupahan sa Valenzuela din. Mabait naman po si Edison noong ipinakilala siya sa akin ni Tita Mabel. In fairness, hindi siya mukhang 50 years old dahil matikas pa rin ang pangangatawan nito. Sa katunayan sa edad niya ay nakakabilib na isa siyang biker kaya naman hindi na nakapagtataka na maganda pa rin ang pangangatawan nito. Sa kabilang banda ay hindi rin naman po nagpatalo si Tita Mabel pagdating sa kagandahan. Nasa dugo na kasi namin ang pagkakaroon ng itsura na mas bata kesa sa edad namin. Akalain lang ng lahat na 30s pa lang si Tita noon kahit na malapit na siyang mag-50. Sa totoo lang ay bagay silang dalawa at natutuwa ang puso ko na lahat kami sa bahay ay meron ng kanya-kanyang kapareha sa buhay. Ang problema nga lang noon, Papa Dudot, ay hindi ko na makikita kung papaano ang magiging love story nila ni Tita Mabel at Edison dahil noong mga panahong yon ay naghahanda na po ako para sa paglipad ko papunta ng Australia matapos akong makuha sa inaplayan kong trabaho doon bilang OFW.
O tita, aga niyo nagising ngayon ah. Ay nako, actually wala pa akong tulog. Bakit naman? Ewan ko ba? Hindi ako dinalaw ng antok kagabi eh. Paano kayo makakatulog niyan nagkakape na kayo? Mas lalo kayong hindi aantukin yan. Mabuti Sabado ngayon, day off ninyo. Nakatatlong kape na nga ako buong magdamag. Ibig niyong sabihin, kagabi pa kayo nandito sa kusina? Oo, ganun na nga. Hindi pa naman kayo mahilig sa kape. Bakit po? May problema po ba? Ay, hindi ko alam. Madami lang siguro akong iniisip. Tulad naman po ng ano? Tungkol ba to kay Edison? May problema ba kayong dalawa? Hindi, wala naman kaming problema ni Edison. Uy, ano po? Eto. Ano po yan? Yan yung ginagamit sa pregnancy test ah. Tita, buntis po ba kayo? Di ko alam. Hindi ko pa na-check yung resulta. Natatakot akong tingnan eh. Bakit naman po? Ayaw niyo po bang mabuntis? Hindi naman sa ganon. Basta, ang totoo niyan, pangalawang test ko na ito eh. Nag-test na ako nung nakaraan pero gusto ko lang ulit i-confirm kung may laman ba talaga itong tiyan ko ngayon. Ano pong resulta nung nauna? Positive. Pero ayaw ko maniwala kasi parang imposible na ako magkaanak eh. Pwede naman kasing magbigay ng false positive itong mga pregnancy test na to. Kaya yun ang pinaniwalaan ko. Baka nagkamali lang yung resulta. Pero nung nagtagal, nakaramdam na ako ng mga sintomas ng pagbubuntis eh. Oh my gosh! So buntis nga kayo? Itong PT na ito sa harap natin ang magkukumpirma niyan. Kung positive ulit yan, ibig sabihin buntis nga talaga ako. Gusto niyo po ako na lang mag-check? Ay sige nga, ikaw na lang para matapos na ito. Sige po. Oh my gosh! Tita! Ano? Positive ba? Congratulations po! Confirmed! Buntis nga po kayo! Ay. O bakit po ganyan ang reaksyon niyo? Ayaw niyo po ba sa bata? Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan na sa edad kong ito ay mabubuntis pa pala ako. Hindi, meron po talagang ganyan. May mga napapanood ako sa balita na nagkakaanak pa kahit nasa 40s na, lalo na kapag hindi pa nagme-menopause yung babae. Although mahirap nang magbuntis dahil hindi na masyadong nagpo-produce ng egg cells, pero may chance pa rin. May nabasa akong article tungkol dyan. Natatakot lang ako sa pwedeng maging risk ng pagbubuntis ko. Matanda na ako eh. Paano kung hindi ko kayaning magbuntis? Marami pong nagbubuntis na kaedad nyo at successful naman po yung pagbubuntis nila. Huwag po kayong mag-alala, kakayanin nyo po to. Ay nako, sana nga. Huwag na kayong malungkot dyan. Blessing po yan. Alam na po ba to ni Edison? Hindi pa. Ayoko munang sabihin sa kanya hanggat hindi ko pa nakukumpirma. Ngayong kumpirmado na, sabihin nyo na po sa kanya. Sure ako matutuwa yun. Di ba sabi nyo simula nung nabiyudo siya, hindi niya na nakakasama yung mga anak niya? Sa tingin mo, matutuwa siya kapag nalaman niya ito? Oo naman po. Bunga yan ang pagmamahalan nyo, kaya alam kong matutuwa yun. Kaso baka hindi ko na maabutan yung baby nyo. Bakit naman? Aalis na po ako 2 months from now eh. Oo, saan ka pupunta? Natanggap po ako sa inaplayan kong trabaho sa Australia. Talaga? Opo, visa na lang po yung kulang ko. Bakit naman ngayon ko lang nalaman ito? Hindi mo man lang ako sinabihan? Sinikreto po talaga namin ni Darin to, hanggat hindi pa namin nalalakad yung mga papeles. Pero ngayong okay na ang lahat, pwede na naming sabihin ang totoo. Ikaw pala dapat ang i-congratulate ko eh. Pero paano yan? Iiwan mo na kami? Kailangan po eh. Ito na lang talaga ang paraan na naisip ko para maayos natin tong buhay natin ngayon. Sa bagay, maganda yan para rin makapag-ipon kayo sa future ninyo ni Darren. Yun nga po ang plano, tita. Papa Dudut, matagal ko na talagang pinaplanong mag-abroad dahil kung mananatili ako sa Pilipinas ay matatagalan bago ko makamit ang pangarap ko sa buhay. Halos 1 taon din akong naghanap ng trabaho sa ibang bansa. Na-scam na rin ako ng 1 beses dahil doon at kami ni Darren lang ang nakakaalam ng nangyari. Nang nakuha ako sa Australia ay sobrang saya ko dahil sa wakas
ay magkakaroon ako ng chance na baguhin ang buhay namin. Papadudot noong taon na yon ay napakaraming nangyari sa buhay ko. Agad na nagpakasal si Tita Mabel at Edison noong nalaman nilang buntis ito. Nagkaroon sila ng civil wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay nila. Pagkatapos noon ay nagkaroon din kami ng advance celebration ni Darren para sa 3rd anniversary namin dahil hindi na ako aabot sa mismong anniversary date naming dalawa. Hindi ko malilimutan ang taon na yon dahil yun lang yung araw na lubos-lubos ang pagkagala ko sa mga magagandang blessing na dumating sa buhay namin. Para akong nanumbalik noon sa pagkabata ko kung saan ay kompleto pa ang pamilya namin. Ang sayang nararamdaman ko noong bata pa lamang ako ay katulad ng sayang nararamdaman ko noong time na yon. Mabilis na dumaan ang mga buwan. Dumating na ang araw ng pag-alis ko. Mabigat pala sa dibdib na iwan ang natatanging pamilya ko sa Pinas. Pero sa parehong pagkakataon ay excited ako sa maaring buhay na danasin ko sa Australia. Nangako ako sa sarili ko na pagbalik ko sa Pinas ay aangat na ang estado namin at hindi na katulad noon na namomroblema pa kami sa mga gastusin namin sa bahay. Umalis man ako ay may pumalit naman kaagad sa akin at yon ay si Isha, ang anak ni Tita Mabel at Tito Edison. Nakakatuwa dahil yon ang patunay na hindi pa huli ang lahat. Late mang nagkaasawa at nagkaanak si Tita, ang mahalaga ay naranasan pa rin niya ang mga bagay na yon. Sa wakas ay may matatawag na rin siyang sarili niyang pamilya. Nung panahong yon ay kina Tito Edison na nakatira si Tita Mabel samantalang naiwan naman ang bunso kong kapatid kasama ang girlfriend nito sa dati naming bahay. Papadudot matagumpay na naipanganak ni Tita Mabel si Isha. Pero dahil sa edad ni Tita ay nagkaroon ng komplikasyon ng bata. Ipinanganak si Isha na mayroong Down syndrome. Nakakalungkot man ang nangyari pero isa pa rin yung blessing. Kaya naman labis-labis na pagmamahal ang ibinibigay namin kay Isha. Special child siya kaya dapat ay special din ang buhay na ipaparanas namin sa kanya. Bilang pinsan ay ine-spoil ko si Isha. Lahat ng gamit niya ay nagmula pa sa Australia mula sa mga damit, laruan at gamit na pang baby. Halos every year ako noon kung magpadala ng package sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Magastos pero worth it naman yon dahil alam kong napapasaya ko ang pinsan ko, pati na rin si Tita na malaki ang naging tulong sa buhay ko. Sa loob ng ilang taon ako ang naging katulong ni Tita sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Isha. Ay ito maganda, bagay kay Isha. Marami raw po talagang damit na isinuksok dyan si Lizelle sa package na ipinadala niya. Masyado marami tong pinadala niyang damit. Mabilis lang naman lumaki ang bata eh. Hindi na magagamit ito ni Isha pagkatapos ng ilang taon, sayang naman. Hayaan niyo na po. Alam niyo namang enjoy na enjoy si Lizelle sa pagbili ng mga gamit para kay Isha. Ito, chocolate. Nakapangalan sa'yo Ayun! Yan yung inihintay ko. Tsaka may sapatos din daw siyang ipinadala eh. Ay sandali, isa-isahin natin. Masyadong malaki tong balikbayan box na ipinadala ni Lizelle eh. Baka nasa ilalim pa yung sapatos na sinasabi mo. Yan daw po pala mga box ng delata. Check nyo daw yung loob. Kasi may mga sinuksok din daw dyan si Lizelle para magkasya lahat ng gamit. Talaga? Sandali, abot mo nga yung box ng corn beef dyan sa likod mo. Heto po. Salamat. Ay oo nga may mga medyas siyang isinuksok dito. Nakakatuwa naman ito. Tip daw yan ng mga kasamahan niyang Pinoy dun sa Australia. Siyempre, mahal ang magpadala ng package. Kaya bawat sulok, pinuno talaga niya ng pwedeng ipadala. Ay, teka. Si Lizelle, tumatawag. Hello, Lizelle! Nandito na yung box mo. Binuksan na namin. Opo, nag-message nga po sa akin si Darren. Eto, kita mo ba?
Ang dami! Opo, kita ko. Ay, yan palang mga box ng pagkain dyan. Marami ring nakasiksik dyan. Oo, sinabi nga sa akin ni Darren. Heto nga nakita ko yung mga medyas na isiningit mo. Andito pala si Darren. Lizelle, anong oras na dyan? 7:00 na ng gabi rito. Talaga? 5:00 pa lang dito eh. Oo, ahead talaga kami ng 2 oras. Nakita mo ba yung sapatos mo? Hindi pa. Iniisa-isa pa lang namin yung mga padala mo. Nasa ilalim yata yun. Nasaan pala si Isha? Gusto ko siya makita. Ay, tulog na siya Katatapos lang magwala. Ay, sayang naman, hindi ko makakausap. Bakit na naman siya nagwala? Ay, naku, hindi ko alam. Nito mga nakaraan, lagi na lang siya nagtatantrum. Hindi naman namin alam kung anong gusto niya kasi hirap pa naman siya makapagsalita. Habaan niyo na lang po yung pasensya niyo sa bata. Ay, mabuti nga't dumating itong si Darren Si Darren lang talagang nakakapagpatahan sa kanya. Mas gusto pa nga niya si Darren kaysa sa aming magulang niya Ako pa, matagal na ako nagpa-practice na maging daddy. Hoy, daddy ka dyan. Gusto na raw maging daddy ng boyfriend mo. Pagbigyan mo na kaya. Wala ka pa bang planong umuwi muna dito? Mahirap pang umuwi ngayon, tita Marami pa akong binabayaran. Tsaka 3 taon pa lang naman ako dito. Kaya ikaw, Darren, tiis-tiis ka na lang muna ha. Makakauwi rin ako sa tamang panahon. Alam ko naman. Basta lagi kang mag-ingat dyan. Kahit mas matangos sa mga ilong ng mga lalaki dyan. Wag na wag mo akong ipagpapalit ha. Oo naman. Di hamak naman na mas gwapo ang mga Pinoy. Kahit maliliit, at least cute. Eto na yung sapatos mo nakita ko na. Yun Salamat po tita. Ganda. Ayos ba? Oo, astig neto. Salamat dito Walang anuman. I love you. Love you too. Papa Dudut, bahay ang una kong naipundar simula noong nagtrabaho ako sa Australia. Inunti-unti ko ang pagpapatayo nito at si Darren ang nag-asikaso ng lahat ng yon sa Pilipinas. Siya ang nagbantay at nakipag-usap sa architect at engineer na namamahala sa ipinatayo kong bahay. Sa katunayan ay may input pa si Darren sa disenyo ng bahay dahil yon ang magiging tahanan namin para sa pamilya na aming bubuin. Nung nakapagpatayo ako ng bahay ay doon na tumira si Darren. Lumipat din doon ang bunso kong kapatid kasama ang girlfriend nito mula sa dating bahay na inuupahan namin. Pagkatapos ng bahay, negosyo naman ang sumunod na ipupundar ko. Laundry shop ang naisip naming negosyo dahil malaki ang kita noon. Nung nagsettle down na ang lahat at nagkaroon na ako ng sapat na ipon, ay saka ako nag-decide na umuwi na ng Pilipinas kasama ang isang magandang balita. Ito ay ang plano naming pagpapakasal ni Darren. 10 taon na kaming magkasintahan ni Darren noon, kaya nararapat lang din na magpakasal na kaming dalawa para makabuo kami ng sarili naming pamilya. Pagka-uwi ko ay nagkaroon kami ng house blessing sa ipinatayo kong bahay. Doon namin ibinalita sa lahat ang engagement namin ni Darren. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay isang sekreto ang aksidente kong nadiskubre mula sa taong mapapangasawa ko. Papadudot na hack ang Facebook account ko kaya kinailangan kong gumawa ng panibagong account. Nakigamit ako ng Facebook ni Darren para i-message ang mga kakilala ko na i-unfriend na ang dati kong account. Dahil baka magamit pa yon sa panluloko. Nung i-message ko na sana si Tita Mabel ay nagulat ako sa chat history nilang dalawa ni Darren. Ano ba kasi yun, Lizelle? Anong ginagawa natin dito sa bahay nila Tita Mabel? Huwag ka ng maraming tanong, sumunod ka na lang. Tita Mabel? Tita Mabel, nandiyan ka ba? Buksan mo to! Huminahon ka naman, Lizelle, gabi na. Tita, buksan mo to! Huwag ka magalit na galit. Buksan mo tong pinto! Oh, Lizelle, bakit? Anong ginagawa niyo rito ni Darren? May pag-uusapan tayong 3. Anong pag-uusapan natin? Sige, pumasok kayo. Ewan ko dito kay Lizelle, tita. Bigla na lang nagalit nang walang dahilan. Nasaan si Tito Edison? Wala siya.
May pinuntahan siyang kaibigan, mamaya pa yun uuwi. Ano bang meron, Lisel? Darren, akin na yung phone mo. Bakit? Sabing akin na yung phone mo! Heto na, kukunin na. Galit naman eh. Oh, ayan. Buksan mo! Ilagay mo yung pin! Oh, ayaw mo ba talagang ipaliwanag kung ano tong ginagawa mo? Maghintay kayo! May nabasa lang naman akong katotohanan. Gusto ko tong kumpirmahin sa harap nyo mismo. Ano ba kasi yun? Heto, makinig kayong mabuti ha. Babasahin ko tong nabasa ko sa Facebook chat ninyong dalawa. O etong sabi ni tita. Darren, sa tingin ko, buntis ako. Ilang araw na akong hindi dinadatnan tapos ilang beses na rin akong nagsusuka. Lisel! Sandali! Hindi pa ako tapos sa binabasa ko. Makinig muna kayo, mahaba to eh. Ang reply ni Darren, bumili ka ng pregnancy kit. Mag-test ka para malaman natin kung buntis ka. After ng ilang araw, nag-chat uli si Tita Mabel. Buntis ako. Lisel, tama na yan. Bakit? Wala pa tayo sa climax. Ayaw mong malaman kung anong reply mo sa chat ni Tita? Ito yung reply mo oh. Ipalaglag mo na yung bata. Yan ang sabi mo sa kanya. Pero itong si Tita naman, natakot daw magkasala sa Diyos, ayaw magpalaglag. So ang naging plano nyo, naghanap kayo ng desperadong lalaki na magpapakasal kay tita para palabasin na nabuntis siya ng asawa niya. Ano? May namiss ba akong detalye? Lisel, magpapaliwanag ako. Hindi namin ginusto yung nangyari. Sa totoo nga! Tinikman mo si tita, nabuntis siya, nagpakasal siya sa iba at pinalabas niyo sa lahat na si Edison ang tatay ni Isha. Yung pinsan ko na minahal ko ng sobra-sobra. Anak mo, Darren. Tama? Hindi naman namin sinasadya na… Hindi sinasadya! Tita! Boyfriend ko yung pinatulan mo! Ikaw tong maraming trust issues sa mga lalaki, pero ikaw din naman pala ang magiging rason kung bakit nagkakaroon ng trust issue ang kapwa mo babae! Lisel, uminahon ka lang. Matagal na yung nangyari. So what? Ano ngayon kung matagal na? So kapag late kong nalaman yung totoo, bawal na ako magalit? Ang hayop niyong dalawa? Walang hiya kayo! Sorry, isang beses… 10 beses, kahit inaraw-araw niyo pa, ang ending, trinaydor niyo akong dalawa. Bantay sa lakay ka rin eh. Ang kapal, sobrang kapal na mga mukha niyo. Nandito pa ako sa Pinas nun ha? Nakakasama niyo pa ako nung ginawa niyo yung kahalayan niyo. Ano pa kaya nung nasa Australia na ako? Siguro inaraw-araw niyo na ano? Kaya huwag mo masabi-sabi sa akin na 1 beses lang yung nangyari dahil hindi yun ka panipaniwala. Maniwala ka. 1 beses lang talaga yun. Wala akong pakialam. Ikaw ang laki ng tiwala ko sa'yo, Darren. Nag-abroad ako para buuin yung buhay nating dalawa. Ang kapal na mukha mong demonyo ka! Sobrang kapal na mukha mo! Lisel, ako nang humihingi ng tawad sa'yo. Sana patawarin mo kami sa nagawa namin. Mali yun, sobrang mali. Pareho naming pinagsisisihan yung nagawa namin. Patawarin mo na kami alang-alang kay Isha. Isa ka pa, tita! Gagamitin mo pa talaga yung bata para maghugas kamay? Hindi ko kayo patatawarin hanggang mamatay ako! Walang magkakapatawaran sa ating tatlo! Ikaw, Darren, bibigyan kita hanggang ngayong gabi lang para alisin lahat ng gamit mo sa bahay ko! Ikaw naman, tita, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin! Dahil sa susunod na makita ko ulit yung mukha mo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo! Huwag mo akong subukan! Haliparot kang matanda ka! Bigyan niyo ng kapatid si Aisha kung gusto rin niya! Lisel naman! Sandali lang, Lisel! Pagkatapos ng gabing yon ay hindi ko na kailan pa kinausap si Tita Mabel. Hindi ko siya magawang harapin dahil sa nagngingit-ngit na galit ko. Pati si Darren ay hindi ko na binigyan ng pagkakataon na kausapin ako ulit. Tuluyan ko na silang binura sa buhay ko.
Sobrang sakit lang para sa akin na ang pamilyang itinuring ko ng napakahabang panahon ay may kakayahan palang pagtaksilan ako. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nasira ang pamilyang pinakaiingatan ko. Sa sobrang sakit ng nangyari ay bumalik ako sa Australia para makalimot. Ang bahay na ipinatayo ko sa Pilipinas ay inilipat ko sa pangalan ng kapatid ko dahil wala na akong planong balikan pa yon. Naisip ng bunso kong kapatid na gawin na lamang yon paupahan. Papa Dudut, kung ako ang tatanungin ninyo ay hindi pa ako handang magpatawad sa ngayon. Masyado pang sariwa para sa akin ang nangyaring panluloko na ginawa ng tita ko at ng sariling ex-boyfriend ko. Minsan tuwing tinatanong ako kung nasaan ang pamilya ko, lagi kong sinasabi na wala na akong pamilya, na mag-isa na lamang ako. Totoo nga na blood is thicker than water dahil mas masakit kapag sarili mong kadugo ang trumaydor sa'yo. Sa ngayon ay nilalakad ko na ang citizenship ko sa Australia. Dito na po ako bubuo ng sarili kong pamilya. Hindi na po maganda ang mga ala-ala ko sa sarili nating bayan. Papa Dudut, dito na po nagtatapos ang kwento ko sa inyo at pasensya na po kayo kung kinuha ko itong pagkakataon para maglabas ng sama ng loob. Regards po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at ng Barangay LS, mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lizelle. Isang kasinungalingan lang ang tanging kailangan para masira ang buong pagtitiwala ng isang tao. Kaya naman mga kabarangay, lagi tayong maging tapat sa mga taong minamahal natin. Wag na wag mong pagtataksila ng mga kakampi mo sa buhay dahil kapag niloko mo ang isang mabuting tao, daig mo pa ang nagtapo ng diamante at namulot ng bato. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.